Pagkadinig ko sa balita kanina, nanginginig ako. Gusto kong magsisigaw. At saka, siyempre, umiiyak ako hanggang ngayon. Wala na, parang wala ako sa isip pag mula kanina. Lumilipad ang isip ko. Ito ang reaksyon ni Connie Empeño matapos mahuli si retired Major General Jovito Palparan. Si Palparan ang utak ng di umano'y pagdukot ng dalawang estudyante ng UP na sina Karen Empeño at Sherlyn Cadapan sa Hagonoy, Bulacan noong 2006. Bukod sa tuwa, nanumbalik rin kay Connie ang galit. Matatandang sa dokumentaryong programa na isa publiko ng CLTV 36, magkasamang nakapanayam noon si Aling Connie, kasama ni Linda Cadapan, ina ni Sherlyn. Umaasa pa din silang buhay pa ang kanilang anak matapos ang 8 taong pagkakawala. Hanggat buhay ako, hanggat wala akong nakikitang katunayan, buhay siya sa akin. Na balang araw, darating siya, mayayakap ko, makatabi ko sa higaan. Ganun. Bago nangyari ang insidente, si Cadapan, 27 taong gulang, ay isa sa mga community organizer ng Alyansang Magbubukid ng Bulacan, habang si Empeño na 20 taong gulang ay isang sociology student. Ayon kay Linda, hindi umano nila makakamit ng tunay na hustisya kung hindi nila maibabalik at makikita ng buhay ang kanilang mga anak. Siyempre, bilang isang ina, hindi po mapapayag ang aking puso na yun ang aking anak ay hindi po nila inilitaw. Dahil po, buhay na buhay po nung ginawa nila yung aking anak, kaya po dapat nila ibabalik din po ng buhay. Mariing itinanggi ni Palparan ang akusasyon ng kidnapping at serious illegal detention sa dalawang estudyante, bagay na hindi kinatuwa ni Empeño. Magmula po noon, puro denial siya. Magmula nung dukutin sila Karen. Bakit siya nagtago? Ano ang dahilan ng kanyang tago? Di siyempre, takot siya. Guilty siya sa kanyang ginawa. At siguro kaya siya lumabas na ngayon, nagpahuli na siya, siguro may sakit na siya, pinaparusahan na siya. Kung mabibigyan umano ng pagkakataon, gustong iparamdam ng mga ina sa akusado ang kanilang naramdamang sakit ng malamang nawawala ang kanilang mga anak. Naku, mahirap man sabi dahil kung ako lang ang pagbibigyan, kung anong magagawa ko. Kung malalaman ko, yung mga ginawa nila sa anak ko, very inhuman. Gusto ko mararamdaman din nila, magagawa ko yun sa kanila eh. Hanggang ngayon, sariwa pa rin umano sa kanilang isipan ang araw na dinukot ang kanilang mga anak. Mayroong pumunta doon sa pinagtutulugan niyang bahay ng magsasaka at sila ay kinaladkad at inalis doon sa bahay na yon. So, yung feeling ko agad, kung yung mga panahon na yun, mayroon yung curfew hour doon eh. From, I think, 11 o'clock sa evening up to 4 o'clock in the morning. So wala nang ibang gumagala na may dalang mga baril, kundi yung mga sundalo or police, something like that. Ang laman na lang ng isip ko si Karen. Magmula nung mawala siya, hindi siya mawaglit sa isip ko kahit sa isang araw, kahit isang minuto yata, hindi siya mawawaglit. Basta't nandyan na yan. Ngayong hawak na ng mga otoridad si Palparan, panawagan nila ang tunay na kalagayan ng kanilang mga anak. Ang hinahanap namin dapat maililitaw muna yung aming mga anak bago siya mapaparusahan. Kasi hindi basta lang siya paparusahan, tapos yung aming mga mahal sa buhay ay patuloy na hindi namin nakikita. So, ang hustisya ay fully served lamang kung yun ay ang aming anak ay malalaman namin kung nasaan na, lalabas na nila, lilitaw na nila. So, yun ang masasabi namin matagumpay. Ako po si Joshua Lansangan, alerto, alisto sa pagbabalita.